Manatili po tayo sa pagkakatayo para ho sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa ikalawang Timoteo, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 6. At ito pong ating mababasa at mapapakinggan. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Hindi maaaring gantimpalaan ang isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Tayo pong lahat ay pinagpala sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, pinupuri at sinasamba na ka namin Panginoon sa umagang ito, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan, sa patuloy na pag-ibig at mga pagpapala at lahat ng biyaya na patuloy mong ipinararanas sa iyong mga anak. Sa umagang ito, Panginoon, niluluhati po namin, Panginoon, ang iyong banal na pangalan. At sa umagang ito, dalangin po namin, Panginoon, na ihanda mo ang puso at isipan ng bawat isa sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Pagdapatin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at tinisin mo po, Panginoon, ang iyong banal dugo, ang puso ng bawat isa, upang ang aming pagsamba at ang aming pagpupuri, lalong higit ang aming pakikinig ng iyong salita ay magiging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Patawarin po kayong Panginoon sa aming makasalanan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy po naming dalangin. Nabigyan po kami, Panginoon, ng karunungan nagmumula sa iyo upang patuloy na maunawaan ang iyong mga salita at patuloy na mailapat ito sa aming buhay upang magamit namin, Panginoon, ito sa aming pamumuhay bilang iyong mga anak. Maraming pong salamat, Panginoon, at sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong aming tagapagligtas. Ito pong aming dalangin. Amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan. Bagamat tayo po'y patuloy na layo-layo sa ating gawain, tayo po'y nasa ating mga sariling tahanan, ay sa biyaya at tulong ng ating Panginoon ay patuloy pa rin ho tayong ginagawa natin ang ating gawaing pagsamba. Ano po? So, ating pong patuloy na dalangin sa ating Panginoon na ang pandemyang ito ay matapos na upang sa ganon ay magkaroon na po tayo ng physical worship na tayo po'y sama-sama ulit na sasamba sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Last week po, mga kapatid, ay pinag-aralan po natin ang God the Investor, ano po, na dinala sa atin ng ating Pastor R.J. Suano. Ng ating Panginoong Diyos ay nag-i-invest o namumuhunan sa bawat isa sa atin. Ano po, binibigyan niya tayo ng iba't ibang talento, ng kakayahan upang palaguin, palakasin, o pagyamanin para sa kanyang kaluwalhatian. At gayon din, para sa kapakinabangan upang lalo tayong pagkatiwalaan ng mas malaki, at gayon din ay lalo tayong pagpalain ng ating Panginoon. This morning, mga kapatid, ang title po ng ating pag-aaralan ay Pass It On. Ano po? Ito po yung binigay na titulo o na paksa ng ating nasyonal. Ano po? Ituturo po sa atin ng banal na kasulatan kung papaano naman tayo mag-i-invest sa iba. Ano po? Kung nung last week po ay tinuruan tayo ng ating banal na kasulatan na ang Diyos ay nag-i-invest sa atin, ngayon naman pong umaga ay tuturuan tayo papaano naman tayo mag-i-invest sa iba. Ano? How can we pass on to others what we have learned? No? Hindi lahat tayo ay kailangang mag-aral sa seminaryo. Ngunit lahat tayo, isa pong katotohanan, ay kinakailangan ho tayong lumago bilang isang Kristiyano. Lahat tayo ay kailangang patuloy na mag-aral, patuloy na magsanay, at patuloy na magturo. Ano po? At magsanay naman sa iba. Si Pablo sa kanyang mga sulat ay binigyan niya ng pagpapahalaga ang pagsasanay. Ano po? At ito po ang binigyan diin niya sa kanyang kamanggagawa na si Timoteo na isang kabataan.
Sa ikalawang Timoteo, 1 hanggang 2, ating mababasa ang tagubiling ito ni Pablo kay Timoteo. Ang sabi po, "You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust this faithful man who will be able to teach others also." Sa Tagalog po, "Kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin, sa harap ng maraming saksi, ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayang magturo naman sa iba." Mga kapatid, bigyan lang po natin o pag-aralan po natin yung maikling background po ng sulat na ito ni Pablo. Nang sinulat po ito ni Pablo, siya po ay nakakulong. Ano po, ang sabi niya sa verse 9, ay nakagapos siya na parang kriminal. At doon sa chapter 14, verse 13, ipinagbiling niya kay Timoteo na napuntahan ito sa kulungan at dalhin ang kanyang balabal. Makikita rin natin, mga kapatid, yung mahirap na kalagayan ni Pablo nang sinulat niya ito kay Timoteo. Ito po yung pangalawang pagkakataon na siya po ay nakulong. Na kung saan, sa kanyang pangalawang pagkakataon, naando na po yung nalalapit o posible na pagbitay sa kanya. Ano po? Sa panahon ito ni Nero. Ano po? Kung kaya, hinikayat niya po si Timoteo na kung saan tinuring niya at tinatawag niyang anak na ipagpatuloy ang kanyang pangunguna. Sa kanyang huling sulat, itinagubilin niya kay Timoteo na pumunta siya sa kulungan sa lalong madaling panahon bago magtaglamig. At habang nalalapit po ang kamatayan ni Pablo, mahigpit na ipinagbili ni Pablo kay Timoteo na magturo at magsani ito ng iba pang mga mananampalataya. Sinasabi po ni Pablo kay Timoteo na Timothy must invest in the next generation, not merely to know the word, but to be able to pass it on to others. Ano po? Na binibilinan o tinatagobilinan po si Timoteo ni Pablo na kinakailangan mag-invest po si Timoteo sa mga susunod na henerasyon. Na hindi lamang po, hindi lang maturuan ni Timoteo ng karunungan na mula sa banal na kasulatan, kundi ang sabi ni Pablo, magkaroon din ng kakayanan itong mga taong ito na may pasa sa iba. Sa ating pong mga anak ng Diyos, pangunahin po na plano ng ating Panginoon sa kanyang iglesia na magsanay ng mga tao upang patuloy na maituro at maipasa sa iba ang salita ng Diyos sa tamang katuruan at sa tamang doktrina. Itinuturo po ni Pablo kay Timoteo ang dalawang mahalagang bagay o mahalagang katotohanan dito sa ating pinag-aaralan. Sa verses 1 and 2, itinuro po ni Pablo kay Timoteo yung kapangyarihan upang magsanay o the power to train at ang procedure to train o ang pamamaraan na paano sasanayin ang iba. Kung kaya, sinimulan po ito ni Pablo sa kanyang pag-aatas kay Timoteo sa pamamagitan ng paghahayag sa kanya na kailangan niya ng lakas mula sa Diyos para sa napakadakilang gawain ito. Ibig sabihin po mga kapatid, upang matupad, upang magampanan po ni Timoteo yung atas na ito mula kay Pablo, sinasabi po ni Pablo kay Timoteo na kailangan mo ng lakas ng kapangyarihan mula sa ating Panginoon upang matupad mo o magampanan mo, maisakatuparan mo ang gawain ito na pinagkatiwala sa iyo. Una sa lahat mga kapatid, atin pong pag-aralan yung power to train. Na mababasa natin sa verse 1. Ang sabi po sa verse 1, "You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Sa talatang ito, mga kapatid, ating mapapansin yung salitang you. O ikaw. Na ito ay personal na tumutukoy kay Timoteo. Si Pablo, ang talagang kausap niya rito ay si Timoteo. At itong sulat nito ay mismong direkta niyang pinatutungkol kay Timoteo. Bakit gano'n na lang kaya mga kapatid ang pagbibigay diin ni Pablo kay Timoteo? Sa tagubilang ito. Maaring mapapansin natin mga kapatid na si Pablo,
meron siyang napapansing karakter, ano po, kay Timoteo na nais niyang baguhin. At meron din siyang karakter na nais niyang lalong palakasin kay Timoteo na rin nakikita rin niya. Ano po? Una sa ikalawang Timoteo, chapter 1, verses 7 to 8. Hinihikayat po ni Pablo si Timoteo na huwag maging mahina ang loob at huwag maging mahiyain. Ano? Ang sabi niya, huwag mo ikahiya yung ako ay nakakulong, wag mo ikahiya ang salita ng ating Panginoon at wag mo ikahiya yung kalagayan ko na ako ay nakakulong. Ano pong sabi sa verses 7 to 8 ng chapter 1 ng 2 Timothy? Ang sabi po ay ganito, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Dito po mga kapatid sa mga talatang ito, pinapaalalahanan po ni Pablo si Timoteo, ano po, na huwag karoon ng mahinang loob at huwag mahiya, ano po, na magpatotoo tungkol sa ating Panginoon at huwag ding ikahiya ang kalagayan ni Pablo na siya ay nakakulong. Maging doon sa chapter 1, verses 15, mga kapatid, ano po, sinabi rin ni Pablo kay Timoteo ang kanyang kalagayan na kung saan, ang sabi niya, iniwan ng lahat siya nang nasa Asya, ano po, kabilang si Pihelo at si Hermogenes. Pero pong ito ang isa na kung saan ay si Onesipero ay nanatili kay Pablo. Ano po? Na kung saan itong si Onesipero ay hindi ikinahiya itong si Pablo at laging nasa kanyang tabi. Ano po? Hinihikayat po mga kapatid ni Pablo mga kapatid na maging katulad ni Timoteo si Onesiferos na sa maraming pagkakataon ay pinasiglan nito si Pablo at hindi niya ito ikinahiya kahit siya ay nakabilanggo. Sa kabilang banda mga kapatid, pinuri naman ni Pablo si Timoteo. Ano po? Sa ikalawang Timoteo, kabanata 1:5. Ito ay ang tungkol sa kanyang sa kanyang pananampalataya. Ano pong sabi sa verse 5 ng 2 Timothy chapter 1? Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Ano po? Hinikayat po, mga kapatid, ni Pablo, si Timoteo, o binibigyan niya binubus niya, mga kapatid, yung sarili ni Timoteo, dahil ang sabi niya rito, hindi niya nalilimutan yung tapat na pananampalataya nito, tulad ng kanyang lolang si Loida at si Eunice na kanyang ina. Sinasabi po, mga kapatid, ni Pablo kay Timoteo, na huwag siyang panghinaan ng loob, huwag siyang mahiya, sa halip maging katulad siya ng kanyang lolang si Loida, ng kanyang inang si Eunice, gayon din ni Onesiporo. Na sinasabi po ni Pablo kay Timoteo na alalahanin mo kung sino itong nagsasalita sa iyo. Ako yung spiritual father mo, parang sinasabi po ito ni Pablo kay Timoteo. Ako yung spiritual father mo. Kaya nga ang tawag po ni Pablo kay Timoteo, anak ko. Nang ibig sabihin mga kapatid, meron pong espesyal na relasyon si Pablo kay Timoteo. Na anuman ang kanyang sasabihin dito ay mahalaga at personal. So para po tayo minsan, yung hindi po natin nasasabi sa ating sa ibang tao, nasasabi po natin doon sa mas mahalaga sa ating buhay, di po ba? Iba yung pagbibigay po natin ng payo, iba yung pagkausap natin sa kanila kasi meron tayong malalim na relasyon sa kanila. Gayon din po mga kapatid si Pablo. Ano po? Iba yung pagbibigay niya ng payo kay Timoteo dahil ang turing niya kay Timoteo ay isang anak na. Ano po? Kaya nga mga kapatid, kapag sa biga po, pag ako po'y nakakapunta sa biga at nakakausap ko yung ibang mga manggagawa natin doon, at nakikita ko rin yung mga mag-aaral po na nag-aaral to sa ating UBS. Ang tawag po ng kanilang mga guro o ang tawag po ng mga diakonesa, ng mga pastor sa mga nag-aaral, anak. Ano po? Ang ibig sabihin talaga itinuturong nila itong mga spiritual children, itong kanilang mga tinuturuan. Ano po?
parang talagang itinuturing nila na meron silang espesyal na relasyon sa kanila dahil dahil sa ating Panginoon. Gayun din po si Pablo, mga kapatid. Ang relasyon niya kay Timoteo, meron siyang espesyal na pagtrato kay Timoteo at tinuturing niya itong isang anak. Pinapayuhan po ni Pablo si Timoteo na to train men, you will need God's mighty strength. Na sinasabi po ni Pablo kay Timoteo na kung ikaw ay magsasanay ng iba, hindi mo magagawa ito ng ganang sa iyong sariling lakas. Kinakailangan mo ng kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Isang katotohanan, mga kapatid, ng the continuation of the Christian faith must happen by the strength which God supplies. Ang pagpapatuloy po ng ating buhay pananampalataya, ng ating Kristiyanong pananampalataya, ito po ay nagaganap, sa pamamagitan ng lakas na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Yung grace po, mga kapatid, kailangan po hindi tayo makakapagpatuloy sa ating buhay pananampalataya, kung wala yung biyaya ng ating Panginoon. Tayong lahat, mga kapatid, nabubuhay lang tayo dito sa mundong ito. Dahil sa biyaya ng Diyos. Ang inyong lingkod, hindi po makakatayo, hindi po makakapagsalita sa inyong harapan. Kung hindi dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Tayo pong lahat, mga kapatid, na nakipagkaisa sa ating Panginoong Kristo, na tinanggap natin siya bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Lahat tayo ay nabubuhay dahil lamang sa kanyang biyaya. At ang biyayang ito, mga kapatid, ito yung patuloy na nagpapalakas sa atin, upang matupad natin yung mga tungkulin na inaatas sa atin ng ating Panginoon. Kung kaya, mga kapatid, ang sabi, mga kapatid, sa John 15b ng ating Panginoon, for apart from me, you can do nothing. Ang sabi po, mga kapatid, ng ating Panginoon, kung ikaw ay hiwalay sa akin, wala kang magagawa. Kaya nga po, mga kapatid, si Pablo sa verse 1, sinasabi niya kay Timoteo na be strong, magpakatatag ka in the grace that is in Christ Jesus. Sa biyaya, sa tulong ng ating Panginoon. Ito po ay naglalarawan na dapat tayong magpatuloy na maging matatag, tulad ni Timoteo. Timothy is being commanded to be strong continually. Ngunit, mga kapatid, si Timoteo ay pinapaalalahanan ni Pablo na ang lakas ay hindi sa kanyang sarili manggagaling, kundi ang lakas ay sa tulong at kagandahang loob ng ating Panginoong Jesus. Bakit kaya sinabi ni Pablo ito kay Timoteo? Ito po ay upang hikayatin si Timoteo. Timoteo, huwag kang magpabaya sa mga gawain. Sinasabi ni Pablo kay Timoteo na kaya mo yan sa tulong at lakas na ibibigay ng Panginoong Diyos. Kaya mo magturo, kaya mo magsanay sa iba. Tutulungan ka ng Panginoon. Huwag kang mahiya, huwag kang panghinaan ng loob, sapagkat bibigyan ka ng kapangyarihan, ng power para gawin ang mga ito. Amen po ba, mga kapatid? Isang katotohanan na the training power is available to all who are in Christ. Yung training power sa lahat po ng anak ng Diyos na andun po yan Binigyan tayo ng kapangyarihan. Available po yan, mga kapatid. At ang training power is found by those who walk in Christ. At ang kapangyarihan ng ito ay makikita sa lahat, mga kapatid, ng lumalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tulad ng isang sanga, mga kapatid, ang isang sanga hindi po makakapangumunga kung siya ay hiwalay sa puno. Tulad po ni Timoteo, kailangan niyang mamuhay, kailangan niyang lumakad kasama si Kristo upang magawa at magampanan niya po yung tungkulin na inaatang sa Kanya. Mga kapatid, tayo pong lahat mga anak ng Diyos. Bagamat tayo hindi po kinakailangang pumasok sa seminaryo, pero lahat tayo meron pong gampanin na inatang ang Diyos ang tungkulin sa bawat isa sa atin. Ito'y upang magsanay, magturo sa iba.
Ano po, kung tayo po ay patuloy na mag-aral, patuloy tayong magsanay, at sa ating patuloy na pag-aaral at magsanay, kinakailangan din po tayong magturo at magsanay ng iba. Ngunit minsan sa ating mga sarili, nawawalan tayo ng lakas ng loob, di po ba? Nahihiya tayo, nawawalan tayo ng lakas ng loob. Hindi ko kaya yan. Nahihiya ako dahil hindi pa ako sanay. Pero makapatid, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, bibigyan tayo ng lakas, bibigyan tayo ng strength, bibigyan tayo ng kapangyarihan upang magampanan po natin yung tungkulin na inatang sa atin ng Diyos. Makapatid, sa panong ito ng pandemic, marami pong platform, marami pong paraan, upang makapagsanay, makapagturo, makapag-aral tayo. Hindi na po hadlang ang hindi tayo magkaroon ng face-to-face. Maraming ng paraan upang makapagsanay. Pero makapatid, kung tayo ay magkakaroon ng ganitong damdamin, tayo magkakaroon ng kahinaan ng loob, discouragement, o hindi natin sinasabi natin hindi natin kaya, kapatid, ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng lakas ng loob upang gawin natin ang lahat ng ito. Totoo mga kapatid, wala ho tayong magagawa sa ganang ating sarili. Ngunit sa biyaya ng ating Panginoon Diyos, tutulungan niya tayo na magampanan natin ang tungkuling ito na inatang sa atin. And only by God's power will Timothy be able to fulfill his mission to train men. Sa paanong paraan, mga kapatid? Ngayon, mga kapatid, itinuturo sa atin yung pamamaraan, yung procedure to train men. Ano pong sabi sa verse 2? The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust this to faithful men who will be able to teach others also. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Ito po yung itinuturo ng ating banal na kasulatan. Papaano natin ituturo, papaano natin ipapasa sa iba ang lahat ng ating natutunan mula sa ating Panginoon o mula sa mga tao na nag-train din sa atin. Sabi po rito, sinasabi po ni Pablo kay Timoteo, mga kapatid, sa verses 3 to 8 ng chapter 2, na ang ministry, particularly mga kapatid, ang pagsasanay ng mga tao ay may kakambal na pasakit, may kakambal na hirap. Tulad ng isang sundalo, mga kapatid, ang sabi po dyan, maraming dapat isakripisyo na personal na buhay. Ang sabi po sa banal na kasulatan, yung mga bagay na walang kinalaman doon sa iyong pagiging sundalo, pagiging kawal, ay dapat mong isang tabi. Ito po yung sinasabi sa verses 3 to 4. Sa isang paligsahan, sabi po, ang manlalaro ay dapat sumunod sa tuntunin upang magwagi. Dapat mayroong disiplina, dapat may pagsunod doon sa alituntunin ng paligsahan. Otherwise, madi-disqualify ka. At tulad ng pagtatrabaho sa sakahan, dapat ang isang magsasaka ay matyaga at masipag upang malasap niya yung unang ani. So mga kapatid, sa pagsasanay, sa pagtuturo, sa pagganap ng tungkuling ito, na inatang ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, tulad na kay Timoteo, pinapaalalahanan niya si Timoteo na merong kakambal na sakripisyo ang gawaing ito. Kung kaya mga kapatid, ang pagsasanay, ang pagtuturo ay kailangan ng lakas na nagmumula sa ating makapangyarihang Diyos. Sinasabi po ni Pablo, hindi mo kayang gawin yan sa iyong sariling lakas lamang. Sapagkat may mga kakambal na pasakit, may kakambal na paghihirap kapag ginampanan mo ang tungkuling itong inatang sa iyo. At kinakailangan sumunod ka doon sa pamamaraang itinuturo ng banal na kasulatan. Ano po ba yung procedure na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan? Una mga kapatid, makikita natin sa verse 2a, yung principles. Ano pong ibig sabihin nitong principles? Sabi po sa verse 2a, the things which you have heard from me in the presence of many witnesses. Si Pablo po mga kapatid, ay nagturo kay Timoteo na maging tama yung pagpapahayag at pagtuturo mo ng salita ng Diyos sa iba. Dapat tama yung doktrina na itinuturo mo sa mga susunod na henerasyon.
Bakit po kaya ito yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo? Mga kapatid, si Timoteo po ay nasa Epeso. Ito pong lugar ng Epeso, ito po ay punong-puno ng heresy, na kung saan marami po ang nagtuturo ng taliwas sa katotohanan at batay lamang sa tradisyon at sa turo ng tao. Maging sa kanilang buhay, hindi po nakikita yung kanilang mga ipinapangaral. Kaya po mga kapatid, ay binibigyan ng babala itong si Timoteo ni Pablo na sa iyong pagtuturo, kinakailangan ayon doon sa mga turo, sa mga bagay na narinig mo sa akin na pinatotohanan na maraming saksi. Nais ni Pablo na tama din ang ituturo at ipapasang katotohanan ni Timoteo sa iba. Dahil kung mali rin ang may papasa at may tuturo nito sa iba. Dapat ding nakikita sa buhay ni Timoteo ang kanyang itinuturo sapagkat isa pong katotohanan na isang mabisang pagtuturo ay yung nakikita mo ito sa buhay ng iyong pagtuturo, sa iyong tagapagturo. Parang sinasabi ng ating banal na kasulatan is dapat yung ipinapangaral mo, yung itinuturo mo, ay dapat nakikita sa iyong buhay. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Ito yung mabisang pagtuturo sa iba. Kailangan pong maging matatag si Timoteo sa tulong at biyaya ni Kristo. Dahil ang magiging kalaban niya, mga kapatid, sa kanyang pagtuturo ay yung mga tao na nagtuturo ng mali. At kailangan din niyang matatag upang maituro naman niya ng tama sa iba ang salita ng ating Panginoong Diyos. Binabanggit po ni Pablo na the things which you have heard in the presence of many witnesses, sa verse 2. Ito po ay hindi lamang tumutukoy sa mga bagay na personal na itinuro ni Pablo kay Timoteo, kundi po lahat ng narinig, lahat po ng nakita niya mula kay Pablo sa mga sermon, sa mga pagtuturo, sa iba't ibang pagtitipon sa harap ng maraming saksi. Hindi lang po basta mga tagapakinig o spectator lamang, kundi sa mga saksi na sinang-ayunan at pinagtibay ang mga pahayag nito ni Pablo bilang isang katotohanan. Ngayon mga kapatid, inaatasan ni Pablo si Timoteo na ipasa ang katotohanan ito sa iba. Ano po? Dinadirect po siya ni Pablo na ipasa mo, ituro mo sa iba ang mga bagay nito na narinig mo mula sa akin sa harap ng maraming saksi. Sa papaanong paraan, mga kapatid? Ano po yung process? Una po, yung sinabi po natin kanina, principles, ituro yung tama. Sa papaanong ituturo yung tama? Ano po yung proseso na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan? Sa verse 2b, ano pong sabi sa verse 2b? The things which you heard from me in the presence of many witnesses, and trust this. Ano sabi po ng ating banal na kasulatan? Ang pamamaraan na binabanggit ni Pablo kay Timoteo ay to entrust o ipagkatiwala mo sa iba. Ito ay parang pagtitiwala, mga kapatid, sa iyong anak na babae sa kanyang mapapangasawang lalaki. Ito ay maingat mo na itinatagubilin sa kanyang mapapangasawang lalaki. Alam mo na magiging safe ang anak mong babae sapagkat alam mong siya ay mapapabuti sa pangangalaga ng kanyang mapapangasawa. Si Pablo, mga kapatid, ipinagkatiwala kay Timoteo ang lahat ng bagay na natutunan nito at yung lahat ng mga katotohanan na inihayag sa kanya ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, sabi po sa ilang pag-aaral, yung ating Panginoong Hesukristo directly na naghahayag sa ating kay Pablo. Ang Panginoong Hesukristo, bagamat siya po ay si Pablo po nakakilala sa ating Panginoon ay wala ng ating Panginoong Hesukristo rito sa lupa. Pero ayon sa pag-aaral, direkta na ang ating Panginoong Hesukristo ay nangungusap kay Pablo. So, yung lahat po ng natutunan ni Pablo ay ipinasa niya kay Timoteo. At ito rin yung nais ni Pablo kay Timoteo. Nang lahat ng itinuro niya ay dapat may ipagkatiwala niya sa iba. Pinagkakatiwalaan niya po, mga kapatid, si Timoteo sapagkat nakasama ni Pablo
si Timoteo sa kanyang paglalakbay. Sa pagmiministeryo, sinanay niya ito at tinuruan. Kung kaya, ito na ang tamang oras para kay Timoteo na, na magturo naman at magsanay ng iba at ipasa ang buong katotohanan sa iba gaya ng ginawa ni Pablo. Mga kapatid, si Pablo po, talagang ginawa niya pong disipulo o alagad si Timoteo. Talagang kasama niya sa paglalakbay, kasama niya sa kanyang pagbiministeryo. Sa lahat ng pagkakataon, maraming mahabang panahon na nakasama ni Pablo si Timoteo sa kanyang pagbiministeryo. Sinanay po talaga niya at tinuruan niya si Timoteo. Gayun din po mga kapatid ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung nais ho nating magsanay, magturo sa iba, kinakailangan ho tayong mag-invest din ng panahon, ng oras sa iba upang maturuan po natin sila ng tama. Di po ba? Mahirap tayong magturo, mahirap tayong magsanay sa iba kung hindi ho tayo nagde-devote ng panahon. Sa palagay niyo mga kapatid, kapag tayo ay iba ho yung talagang nag-aaral ka ng matagal, di po ba? Nag-aaral, may nagtuturo sa'yo at nag-aaral ka ng matagal, talagang isa-isa na na-absorb mo yung itinuturo sa'yo at nauunawaan mo ito. Pero subukan yung mga kapatid na pumasok sa mga crash courses. Yung mga subject na kung saan ay ituturo lang sa'yo sa loob ng isang linggo na dapat mong pag-aralan sa loob ng isang semester. Di ba kulang na kulang yung knowledge na makukuha mo rito? Pero kung pag-aaralan mo ito sa tamang panahon, sa mahabang panahon, sa loob ng isang semestre, talagang hinog na hinog, tamang-tama yung karunungan na makukuha mo mula sa iyong tagapagturo. Gayun din mga kapatid si Pablo kay Timoteo. Dahil nag-invest siya ng panahon kay Timoteo, tamang-tama, hinog na hinog yung karunungan na nakuha niya mula kay Pablo. Gayun din po kapatid ang nais ng Diyos sa bawat isa atin. Kung nais ho nating magsanay, magdisipulo ng iba, kinakailangan ho tayong mag-invest ng panahon at oras upang maituro sa kanila ang tama at may pagkatiwala natin sa kanila ang mga bagay na galing sa ating Panginoon. Kung kaya mga kapatid, ito na yung tamang oras para kay Timoteo. Para naman siya ang magturo at magsanay sa iba at ipasa ang buong katotohanan sa iba gaya ng ginawa ni Pablo. Sino mga kapatid ang dapat pagkatiwalaan ni Timoteo? Ang pangatlo mga kapatid, ang tanong, ano ang dapat, ang prinsipyo, ang tamang katotohanan, ang pangalawa, ang proseso, ang pangatlo, kanino tao dapat pagkatiwalaan o dapat ipasa ni Timoteo ang karunungang ito na tinanggap niya mula kay Pablo. The person to invest na makikita po natin sa verse 2c. Ano pong sabi sa verse 2c? Entrust this, kanino po? To faithful men. Sa mga taong may katapatan at may kakayang magturo naman sa iba. Sa mga taong maaasahan, responsable, at mapapagkatiwalaan. Ako po ay naniniwala mga kapatid na kapag ikaw ay anak at lingkod ng ating Panginoong Diyos, ikaw po ay mayroong ganitong katangian. Ikaw ay maaasahan, ikaw ay responsable, at ikaw ay mapapagkatiwalaan. Ang Epeso po mga kapatid ay may mga taong matatalino. Meron po mga taong matatalino. Ngunit ang mga taong matatalinong ito, lihis naman sa katotohanan ang kanilang ipinapangaral. Kailangan po ni Timoteo na mga taong mapapagkatiwalaan na kanyang tuturuan at sasanayin, na maaasahan at responsable, na may kapasidad na ituro rin sa tama ang iba ang salita ng Diyos. Dahil nga po mga kapatid doon sa Epeso, marami pong matatalinong tao, pero ang mga taong ito ay hindi nagtuturo ng katotohanan. Ang pang-apat na bagay mga kapatid dito sa procedure o sa pamamaraan ay ang propagation of the truth na makikita natin sa verse 2d. Ano pong ang sabi sa verse 2d? Men who will be able to teach others. Ano po? Tayo ay dapat magsanay at mag-aral na magturo ng tamang doktrina at pananampalataya sa iba. Si Pablo po, itinuturo niya sa atin na dapat tayong magsanay ng iba para sa paglago ng mga susunod na henerasyon. Sa verse 2, mga kapatid, meron pong 4 generations tayong makikita. Si Pablo po,
na nagturo kay Timoteo, si Timoteo na nagturo doon sa kanyang mga sinanay, at yung mga sinanay na ito na nagturo naman sa iba. Pero mga kapatid, kung ating susuriin, merong 5 generations, ano po, na kung saan ay nangyari mula doon sa ating banal na kasulatan na ating makikita. Itong 5 generations ito? Hindi lang po nagmula kay Pablo, kundi ang katuroang ito ay nagmula sa ating Panginoong Jesucristo na itinuro naman niya kay Pablo, na itinuro naman niya kay Timoteo, na itinuro naman ni Timoteo sa iba, at ang iba naman ay tinuro sa mga sinanay nila. So mga kapatid, narito mga kapatid yung propagation of the truth na makikita natin. At ito ang nais ng ating Panginoon, na dapat sa ating pagtitrain, dapat mag-invest tayo sa pagtitrain ng iba for the benefit of the next generations. Kung tayo po'y titigil, mga kapatid, sa pagtuturo at pagsasanay sa iba, ano po ang mangyayari sa atin? Kawawa po ang susunod na henerasyon, sapagkat hindi po nila malalaman at makikita, matutuklasan ang tunay na katotohanan. Wala siguro sa atin, mga kapatid, ang magsasabi na hindi mahalaga ang pagtuturo at pagsasanay sa ibang mananampalataya sa ating church. Ang katotohanan, ang nakalulungkot, hindi po tayo nag-i-invest para dito. Training is one of the keys to a healthy church. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? That training is one of the keys to a healthy church. Sa madaling salita, mga kapatid, yung pagdidisipulo. Sabi nga, mga kapatid, ng ating ibang mga pastor, at ang ating pastor, isa po, mga kapatid, na marka ng isang iglesia ay lumalago kung ang iglesia ay nagdidisipulo. Kung ang iglesia, ang mga mananampalataya, ay nagsasanay at nagtuturo ng ibang mananampalataya. When you train the total man. Kapag ikaw ay nag-train daw, nagtitrain ka ng isang kabuang tao. He must know the truth, but he must also live the truth at home, at work, in attitude, and action as he deals with others and ministers in the church. Kapag nagdisipulo ka ng tao, mga kapatid, hinuhubog mo siya ang buo niyang pagkatao. Hindi lang doon sa bahay, hindi lang doon sa pagtatrabaho niya, hindi lang yung attitude niya, hindi lang yung kanyang ginagawa, ang kanyang pakikipagkapwa sa iba, hindi lang yung kanyang pagministeryo sa loob ng church. Sa lahat ng bagay, hinuhubog mo siya sa ang kanyang buong pagkatao. Yung character of Christ is to be growing, more of Christ and less of ourselves. The Great Commission says, mga kapatid, teaching them to obey all I have commanded them. Ang challenge, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga Timoteo, ano po ang hamon sa bawat isa sa atin sa umagang ito? Lahat tayo po ay inatasan na magturo at magsanay din ng iba. Lalong higit, yung mga kapatid natin na bata pa sa pananampalataya. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag tayong mahiya sa mabuting balita. Bagkus, maging matatag tayo. Huwag tayong umasa sa ating sariling lakas. Sa halip, umasa tayo sa tulong at biyaya ng Diyos. Magagawa po natin ang inaatas sa atin ng Diyos na magsanay at magturo sa iba sapagkat bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para gawin ang lahat ng gawain ito. Mga kapatid, sa umagang ito, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos sa mga salita na ating narinig at nahayag sa umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan sa umagang ito. Alam namin, Panginoon, na kami ay mahina, kami ay marupok, kami ay mayroong limitadong karunungan. Ang aming lakas ay hindi tulad ng iyong lakas. Ang aming pag-iisip ay hindi tulad ng iyong pag-iisip.
Kaya Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng lakas ng kalooban. Patatagin mo po, Panginoon, ng aming pananampalataya. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng attitude na hindi po mahiyain sa paghahayag ng iyong mga salita. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay magagawa po namin ang tungkulin na inatas mo sa bawat isa amin dahil sa kapangyarihan na ipagkakaloob mo sa amin. Panginoon, sa umagang ito, patuloy po naming dalangin na turuan mo po ang bawat isa sa amin na magsanay na magturo sa iba. Alagaan, Panginoon, ang aming mga kapatid. Magkaroon kami ng puso na mag-disciple, Panginoon, sa aming mga kapwa mananampalataya na mahihina. Turuan mo po kami, Panginoon, na patatagin ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, sa kalagayan namin na aming nararanasan ngayon. Marami, Panginoon, na nanghihina sa kanilang pananampalataya. Marami sa panahong ito, Panginoon, ang bumibitiw, Panginoon, at nawawala ng pag-asa. Turuan po ang iyong malingkod na maging instrumento para maging kalakasan ng kanilang mga damdamin. Mapalakas ang kanilang kalooban. Mapalakas ang kanilang pananampalataya. Mapalakas, Panginoon, ang pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po ang iyong lingkod. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng karunungan nagmumula sa iyo upang patuloy na magsanay ng iba para sa ikauunlad ng iyong iglesia. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga iyong mga salita na narinig sa umagang ito. Patuloy po namin dalangin, magpatatag ito ng aming pananampalataya at patuloy na maging pagkain ng aming kaluluwa. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo, ang aming tagapagligtas. Amen.